Magsupo po na. Mga kapatid ko kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Richard. Kahapon pinagilayan natin ng ating Panginoon Kristo ang siyang ilaw ng ating buhay. Dahil siya ang karunungan na ibinigay ng Diyos Ama sa atin upang magkaroon tayo ng tanglaw sa ating paglalakbay patungo sa kabanalan ng buhay. Ngunit, kailangan rin natin na maging tapat at mapanatag sa ating paniniwala sa Kanya. Kailangan nating sumunod sa Kanyang aral, magnilay sa Kanyang mga salita upang magkaroon tayo ng unti-unting pag-usbong sa kaalaman ukol sa kabuuan ng katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Dahil alaman naman natin na siya ang kaharian ng Diyos. Siya ang buhay na dapat nating maging taglay sa ating pagiging Kristiyano, pagiging mga anak ng Diyos. Kapag mawalay tayo sa ating Panginoong Kristo, unti-unting magkaroon ng kadiliman sa ating kaalaman tungkol sa lahat ng kababalaghan sa katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo at ng Diyos na totoo na siyang palaging nananahan sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi nga natin, tayo ay ang templo ng Espiritu Santo, ang arka ng bagong tipan. Dahil alam natin na tayo ay may karangalan na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Kanyang kaharian ay nasa sa atin, sa ating sarili. Alam niyo ba na ang arka ng Israel ay may laman na 2 bagay lamang? Ang 10 utos ng Diyos at ang tinapay na tinawag na mana ng diserto. Kapag ang ating buhay ay may pagsunod sa kautusan ng Diyos at ang ating buhay ay mayroong lakas at katatagan sa pamamagitan ng pagsubo sa katawan ng ating Panginoon Kristo na siyang totoong tinapay ng buhay, alam natin na unti-unti maging ganap ang kabanalan sa ating pagkatao. At dahil dito, masaya ang Diyos. Masaya ang Diyos at may galak dahil alam niya na siya ang naghahari sa atin, na siya ang mayroong salita sa ating kalooban at kaisipan. Kaya tayo ay hindi kahit ng simbahan na maging matatag at tapat sa ating paniniwala. Hindi katulad ng ibang mga kapatid natin na naging sala sa lamig, sala sa init. Hindi mait, hindi rin malamig. Nakakaumay ang buhay. Kaya sabi ng Panginoon, itatakwil ko ang mga taong ito dahil hindi sila tapat sa kanilang pananampalataya. Kung may mga pagsubok, nawawalan ng pananalig sa Diyos. Kung makahanap man ng kababalaghan kahit sa isang reliyon o ibang sekta, ibang pagtuturo, pupunta doon dahil nagiinit ang puwit at gustong pumunta doon upang makahagilap man lamang ng katotohanan at kababalaghan. Hindi ba sapat sa atin ang mabuting balita yung pinahayag sa atin? Hindi pa ba sapat sa atin ang banal na simbahan tinatag ng ating Panginoon upang ito'y maging saksi sa totoong presensya ng Diyos sa ating buhay? Hindi ba sapat sa atin ang Kanyang papalat biyaya? Ano pa ang kababalaghan ang hahanapin natin? Ano pa ang katotohanan ang hahanapin natin kung nasa atin na ang lahat? Kung ang Diyos ng banal na Espiritu ay nasa iyo at nanahan sa iyo, ibig sabihin, nasa iyo na ang lahat. Ang karunungan at kalaman
ang katotohanan at ang daan, ang buhay, buhay na walang hanggan. Sana po sa ating paglalakbay patungo sa linggo na kung saan ipahayag natin at ipagdiwang si Jesucristo bilang Hari ng Universo, maging makatotohanan tayo sa ating panampalataya at paniniwala at pananalig sa Kanya bilang Hari ng ating buhay, buhay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.